Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. Kay kung wala kumudagan, siguradong ang nagalingkod karon sa atong Kapitolyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. On the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dala sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Mga Cotabateños, ating iboto, number 3 sa balota. Pagkagobernador, si Gov. Manny Piñol. Mga pinangga kong katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigom karong gabiuna o gihuyop-huyop sa mabugnaw hangin. Dunay usa ka tawo nga nag-inusara sa usa ka bugnaw nga kwarto 1,000 ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, amigo nako bisan pa wala pa ko sa politika. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno adunay nahimong sala sa katawhan sa Pilipinas. If that is true, wala man tay mahimo diya. Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. Ingon nila, gidakop si Digong. Kay dunay sala sa katawhan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod nga istorya nganong gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na usa ka tawo na nagsugod maniobra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa gitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary purpose. Magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowflake ang imong pangalan. What is the purpose of the ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal nga kandidato mudaog para sa 2028
preparado sila sa pagdagan ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya balo mo nini, nagadeklaran ako, dili ko mudagan. Wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay nako. Human ako. Naging Secretary of Agriculture nako. Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni adtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the COMELEC, file your certificate of candidacy, as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, baliklantaw, nagatuo ako, pagbuot sa Ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kong mudagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028, birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talino Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani nga gusto na akong masabtan ninyo kini because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na. Ang pundo sa PhilHealth gikuha na, ang bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available, gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita paghapon ta. With this message, I would like to call on the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dala sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma, Manny Piñol for Governor. Daghang salamat, may gabi.